Para sa mga bata, si Mike Rodrigo, ang ama ni na Gino at Joe, ay isang inspirasyon sa propesyong nais nilang tahakin. Lubha kasing makulay at punong-puno ng adventure ang propesyon ng ama nila. Lalo na kung nasaksihan nila ang pagsasadya sa bahay ng mga dating kasamahan ng ama sa pulisya. Humihingi ang mga ito ng tulong para maresolba ang kasong hawak na nababalutan ng misteryo. Doon sa bahay ay napakinggan nila ang mga hindi kapanipaniwalang kwento sa larangan ng investigasyon. Mga krimeng nababalutan ng kababalaghan, mga nagtatago sa likod ng madilim na misteryo. At di naglaon, sila man ay naisasama na ng ama sa mga crime scene at first hand nilang nararanasan ang daigdig ng crime investigation. Mula noon, ay tumimo na sa kanilang isipan na exciting pala ang daigdig ng crime investigation. Mula noon ay alam na nila ang kanilang gustong maging ambisyon kapag sila'y darating na sa panahon na papipiliin ang kanilang propesyon. Retiradong hepe ng Investigation Division ng pulisya si Mr. Rodrigo. Ngunit hindi ito nagretiro dahil sa katandaan. Bata pa naman ito sa edad na 41 anyos. Hindi malaki ang sahod ng isang pulis. Hindi maisip ni Mr. Rodrigo kung papaano niya paaralin sa kolehiyo ang dalawang anak buhat sa sinasahod nito. Sa loob-loob ni Mr. Rodrigo, kaysa matokso siyang gumawa ng hindi tama at dabag sa kalooban ay mabuti pang magretiro na lang siya at harapin ang kanyang unang pag-ibig, ang pagiging mamamahayag. Isa pa, mas malaki ang sinasahod niya ngayon at marami pa siyang benepisyong nakukuha sa pinapasukang kumpanya. Ngunit napatunayan din ni Mr. Rodrigo na hindi rin niya pala maiwan ng tuluyan ang pagtuklas ng krimen, lalo na ang mga nababalutan ng mga misteryo at hiwaga. Kaya ito ang kanyang naging forte sa kanyang column sa pahayagan. Ang tumalakay ng may mga misteryong krimen at himayin ito hanggang sa magkapira-piraso. Pagkatapos ay bibigyan na niya ito ng konklusyon na may kaakibat na clue kung sino ang tunay na salarin. Dahil sa ganitong estilo ay naging popular ang kanyang column sa mga mambabasa at nagkaroon siya ng maraming malugod na tagahanga, lalo na sa pangkat ng pulisya na dati-rati mga kasamahan niya na sa kanya pa humingi ng tulong. At ngayon ngay handang-handa na si Gino kasamang mga kaibigan na tahakin ng landas ng kanilang iniidolong ama. Sa tingin kasi nila ay panahon na para ihakbang ang kanilang mga paa sa unang baitang ng kanilang napiling propesyon. At syempre, hinding-hindi naman nagpapaiwan si Joe kahit na ano pa ang mangyari. Sir, naroon na ang bangkay, nasa morgue. Nakakatakot sir. Grabe ang mga sugat sa braso at sa katawan. Parang mga matatalim na kuko ang sumugat dito. Parang mga kalmot nga ng kuko ng halimaw. Dinig ni na Gino at Boging at Kiko ang inihiyag ni Cabo Leon sa kanilang ama. Halos hindi sila humihinga sa panunubok. Naroon sila sa sala at kunwari nagbabasa ng magazine at pocketbook. Ang usapan na naririnig nila ay nasa kabilang silid lamang sa tanggapan ni Mr. Rodrigo. Lingid kina Gino, may patagong nakikinig din sa may itaas ng baitang ng hagdan na kung may titingala kina Gino pataas ng hagdan ay madidiskubre nila si Joe. Ano pa ang bakas na nakita mo? May mga bakas ba ng kagat? Tanong ng ama ni Gino. Ewan ko sir, hindi ko na masyadong tinignan dahil dali-dali ho akong pinapunta ni Coronel Abad sa inyo. Bakit daw? Gusto ho raw niyang makita niyo ang bangkay at marinig ang inyong opinyon tungkol doon sa pinatay. Sandaling katahimikan. Wari sa pandinig ni na Gino ay naglalakad ng pabalik-balik ang kanyang ama. Nakagawian na ito ni Mr. Rodrigo kapag nag-iisip. Kapag naninimbang sa mga kanyang bibitawang desisyon o konklusyon, wari minumuni-muni pa nito ng husto kung dapat ba o hindi ang kanyang gagawin. Ano ang sasabihin ko sir? Halatang inip na tanong ni Cabo Leon. Sabihin mo, pupunta ako sa morgue. Matiim na wika ni Mr. Rodrigo. Kailan ho? Tanong muli ni Cabo Leon. Ngayon din, sabi ni Mr. Rodrigo. Tawagan mo si Coronel at sabihin mong darating na tayo. Dugtong pa nito. Pagkarinig sa binitawang salita ng ama ay nanlaki ang mga mata ni na Gino, Kiko at Boging. Ganoon din si Joe na biglang nagpigil ng hilinga. Nangiti ito na parang may ideyang umusbong agad sa isipan. Gino, narinig mo ba sumama tayo?
Sabi agad ni Boging habang hinihila ang laylayan ng t-shirt ng kaibigan. Siya nga naman, Gino. Pagkakataon na natin to. Sundot din ni Kiko. Maya-maya pa'y nakalabas na ng opisina sina Mr. Rodrigo at Cabo Leon. Sinalubong agad sila ng mga binatilyo. Dad, pwede ba kaming sumama? Maamong wika ni Gino na para bang nanunuyo sa ama. Nagbugtong hininga si Mr. Rodrigo. Tiningnan isa-isa ang mga ito. Pagkatapos ay pinukula ng tingin si Cabo Leon na nagkibit balikat lang. Dad, sige na. Samong muli ni Gino. Sa labas lang naman kami, promise. Hindi kami mag-iingay. Dugtong pa nito. O sige, pero walang magulo ha. Hindi laro ito, trabaho to. Wika lamang ni Mr. Rodrigo na parang tinalo ng puso ang isipan. Tuwang-tuwa naman ang magbabarkada nang biglang dumagundong ang hagdan. Si Jo, mabilis na bumaba at humahabol. Dad, ako rin. Kung sasama sila, hindi ako pwedeng maiwan, di ba? Jo, bata ka pa eh. Inis na wika ni Gino. Dad! Sumamo si Jo sa ama na larawan ng pagmamakaawa. O siya, kasama ka na rin. Walang magulo ha. Walang magawang sabi ng ama. Yes sir, daddy sir. Malakas na ganting wika ni Jo. Sumaludo pa ito sabay belat kina Gino at masuyong yumakap sa baywang ng ama. Maraming salamat sa pakikinig. Ang kwentong inyong napakinggan ay hango sa sikat na 90s YA series na pinamagatang B1 Gang Adventure and Mystery Series, Book 1, Halimaw sa Wawa. Ngayon ay ginawang podcast series para muling bigyang buhay. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na chapter ng B1 Gang Adventure and Mystery Series, Case File number 1, Halimaw sa Wawa.